The magic number they say here, hindi ho ba, is rather 16 to convict. 16 to Yeah. convict. Just as a lot. Two-thirds of all the members. Yes. Yun po yan, of all the members. All the members Justice, what of happens the Senate. of the Senate? What happens if there are senators that are unavailable? You're still a member. As long as you're a member, you're counted in the reckoning of the two-thirds. Except perhaps when the person is under civil interdiction, so that he or she cannot vote for one reason or another, maybe an injunction, maybe a conviction, a disqualification. If that person can no longer vote, then it's possible to say that should not be counted in the reckoning of the two-thirds. But the Constitution says members All of the members, Senate, not yeah. even of the tribunal, of the Senate. Yeah. And even if you're abroad, you're still a member of the Senate. Yeah. Even if you cannot vote, let's say, because you cannot vote electronically if you're abroad. Still a member. So while you cannot vote, you are still counted in the two-thirds. Ito unawain niyo muna ito. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senators shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Ito'y para sa mga ex-justices o justices na nagsasabing mananatiling 16 na votes ang kailangan kahit ilan ang di bumoto. Kung uunawain yung maigi ang Article 11 Section 3 Paragraph 6, nakasaad dito na ang Senado ay may tanging, sole, kapangyarihan na maglitis sa anumang mga kasong hinaharap ng Pangulo, VP, ibig sabihin walang dapat manggialam. Ngayon bakit nakapreside ang Chief Justice sa panahon ng impeachment trial? Ito'y dahil nga ang Supreme Court ayon sa Constitution ay pwedeng mag-intervene sa Senado, kung ang Senado, o anumang institusyon, ay nalalabag ang batas, kaya nga nakasaad sa Article 11 Section 3 Paragraph 6 na di pwedeng magboto ang Chief Justice na nakapreside sa impeachment trial, ay ito'y upang personal na malaman kung may pagkakamali sa impeachment trial. Ngayon, patungkol sa pangungusap na ito, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Alam natin na halos lahat na batas ay binase sa normalidad na kalagayan o kasalukuyang realidad. At kaya nga itong Article 11 Section 3 Paragraph 6 na ay tumutukoy lamang sa normalidad o realidad na ang membro ng Senado ay 24 kaya natural ito ang pinapatunkal ng Article 11 Section 3 Paragraph 6 na inaasahang magpa-participate sa impeachment, kaya ibig sabihin, ang pinakapunto ng impeachment decisions ay kung sino ang mga makaboto lang, di tinoonan ng pansin ng Article 11 Section 3 Paragraph 6 ang mga di inaasahang pangyayari, ngunit ang gumawa ng Constitution ay nagsagawa ng solusyon dito sa mga di inaasahang pangyayari. Ito nga ang motu proprio na nakasaad din sa Philippines Constitution. Inuulit ko, palawakin at gawin yung magkaroon ng matuwid na konsensya. Isipin nyo, kung ang mag-uusig lang ng mga corrupt ay impeachment trial, o kung wala ang ombudsman na siyang final na maglilitis ng mga corrupt, ay walang mabuting mangyayari sa bansa. Isipin niyo ang mangyayari na niyan. Ang mga vice president o mga senador ay yayaman yan. O magiging corrupt. Ang mangyayari patuloy na mangungurakot ang mga opisyales ng milyones o bilyones at susuhulan na lang ang siyam na mga senador para di magboto. Kaya ano pa ang silbi ng mga senador o impeachment? At paano kung walang ombudsman? O kung ang ombudsman ay duwag o corrupt din, gets nyo. Sana labanan nyo yung sinabi kong ang mga abogado ay mga bobo, mahina sa IQ, kasi puro lang naman sila pag memorya, mayroon mang magaling sa IQ, ngunit duwag o nasusuhulan naman.